Naku po mga kababayan, delikado ito. Hindi lang pala si Orly Gutesa ang babaliktad daw di umano ayon dito kay Senador Amy Marcos, kundi may mga lalantad din na iba pang Marines mga kababayan. Naku, talagang ibang klase mga kababayan. Ito yung pahayag ni Senator Amy na ikakagulat nyo mga kababayan. Saan niya kaya nakuha itong ebidensya na ito na babaliktad daw si Orly Gutesa at ganun din ang mga kasamahan na mga Marines? Ayan, panoorin nyo ito mga kababayan. Yan hindi posibilidad. Ganito talaga daw mangyayari. Nako, oo. Sino yan? Pakinggan natin. Si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Nako, yan no? Si Orly Gutesa at iba pang Marines daw ay magbabaligtaran mga kababayan di umano dito sa sinabi ni Senator Amy Marcos. Diba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. So ma'am, pamilya na tinakot ay kay Gutesa, kay Orly Gutesa? O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya ma'am? Abangan daw ang susunod na kabanata. Ha? Si Gutesa nakita na po? Basta, oo. Basta alam ko. Basta oo. Nako, oo mga kababayan. Baka nakita na. Basta oo daw eh. Na magbabaliktaran ang mga testigo, asahan ninyo, tinakot ng tinakot. Tapos yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Ma'am, sino nasa likod ng pananakot? Sorry? Nasa likod ng pananakot? Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Naku po. Akala ko tinanong, sino ma'am yung nasa likod nyo? Joel, binyan na evidence na. Si ano pala, red na red, birthday girl. Birthday pala ni Senador birthday Amy. ni Senadora Amy Marcos. Oo. Happy birthday po, Sen Amy. Ang bigat nung... Kaya pala ang daming nagkakalat na fake news, no? Na Orly Gutesa bumaliktad na. Mga fake news na page. Dahil ganito pala ang gagawin nila. Tatakutin at tututukan daw ang pamilya. Ako, mga kababayan. Kabahan na tayong lahat. Dahil mukhang hindi mahuhuli ang pinakamalaking isda. Makakawala, mga kababayan. Yung announcement niyang yun, ha? Magbabaligtaran daw po ang mga testigo. So, sa madaling salita, nagapang si Gutesa? Yun ang sinasabi nila. May hinuha na ganon. Kasi ang sabi ni Mike Defensor, ganun din, di ba? May worry siya tungkol sa pamilya. Ang paliwanag naman ni Amy, tinakot yung pamilya. Kaya magbabaligtaran na ng mga testimonya nila. Hindi ko pa alam kung sino pa yung ibang testigo. So, yun pala. Kaya pala nung isang araw sinabi ko, paano kung nag-iba ng tono bigla si Gutesa? Nagkatotoo pala, no? Mga kababayan, kayo na lang humusga sa bukas sa darating na Blue Ribbon Hearing Committee. Kung totoo man itong sinasabi ni Senator Amy, ay talagang naagapa nga si Gutesa. Kung dadating si Gutesa bukas sa hearing sa Blue Ribbon, mga kababayan, abangan nyo bukas. Yun lang. Pero abangan natin sa Friday. Kung talaga nga ba? May ibang ilang araw pa naman, di ba? Baka Miyerkules kayo, Webes. Dalawang araw na lang. Ayan, abangan natin kung tunay ba itong sinabi ni Senator Amy. So, ito rin, naglalabasan ngayon mga kababayan itong balita na ito. Na grabe nga mga kababayan. Ibang balita, siniwalat po ni Senator Amy Marcos na nakatanggap siya ng impormasyon na dadalo ang whistleblower na si Orly Gutesa
sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes, pero hindi para magdagdag ng impormasyon na kanyang nalalaman, ngunit para bawiin po yung kanyang naunang testimonya. Kunin natin ang detalye sa live report ni Mean Corvera. Mean. Ali, sabi ni Senator Amy Marcos, may mga testigo raw na tinakot para bumaligtad at bawiin yung kanilang mga naunang testimonya sa mga investigasyon ng Senado. Sabi ni Senator Amy Marcos, yan ang aabangan sa pagdinig sa Biyernes. So magre-recant na yung Marine. Yun daw ang paputok eh. At saka yung 17 congressman na lang ang hahatakin. Hindi na star witness ang aking pinsan. Nakatanggap ng impormasyon si Senator Amy Marcos na haharap umano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Biyernes si dating Marine Sergeant Orly Gutesa. Pero hindi para magsabi pa ng iba niyang nalalaman sa nangyaring delivery umano ng mali-maletang pera galing sa kickback sa flood control projects, kundi para bawiin ang kanyang naunang testimonya. Sabi ni Marcos, nagbago na rin umano ang naunang plano na gawing state witness ang kanyang pinsan na si dating House Speaker Martin Romualdez. Nagbago ata isip, nahiya din sa sarili. Kasi ang dating narinig ko, magiging state witness, siya ang magiging star witness, bibigyan ng witness protection. Pwede ba naman yun? Linuloko na tayo ng lubus-lubusan. Ang mangyayari ngayon, magre-recant ang mga testigo. Panoorin ninyo, sigurado ako dyan. Magbabaliktaran daw, mga kababayan. Isa yan, na biglang babaliktad. Siguradong sigurado si Senator Amy, no? Totoo kayo ito, mga kababayan. O, abangan po natin bukas. Ayon sa senador, tinakot umano ang pamilya ni Gutesa. Si Gutesa ang surprise witness ng Senado na nagdawit kay dating Speaker Romualdez na isa sa umano'y pinagdadalhan niya ng mali-maletang pera sa bahay nito sa Taguig. Pressure, tinakot ang pamilya at halos tinutukan ang asawa at anak. Kasi pinakamabigat ang kanyang testimonya. Dahil doon, may personal knowledge at matapang na ibinunyag ang lahat. Talaga naman, tinakot ng todo-todo ang mga pobreng testigo. Hindi tama itong gawain nila. Ito anya ang dahilan kaya sinisiraan si Gutesa, katunayang kinukustyon ngayon ang kanyang umano'y peking pirma sa sworn affidavit. Sabi ni Marcos, bukod kay Gutesa, may iba pang testigo sa malawakang anomalya sa flood control ang umano'y pinipigilang magsalita at itinago. Kahit ano pang mangyari, kahit si Gutesa man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Nakuha niya raw ang impormasyon sa ilang source mula din sa Malacanang. Problema, Malacanang has become very leaky. As a matter of fact, the entire administration has become very leaky. And Naku, sa Malacanang pala nakuha ni Senator Amy yung Sa Malacanang pala nakuha ni Senator Amy itong itong kanyang isiniwalat. Nakumalat daw di umano, mga kababayan. daming nagsusumbong dahil sila mismo nagdadalawang isip, maraming matinding abogado dyan, maraming mahuhusay, magagaling at may konsyensya. Marami sa kanila hindi rin mataiman nangyayari. Wala namang balak si Marcos na dumalo pa sa mga pagdinig ng komite. Hindi siya pabor na si Senator Ping Lacson ang muling mamuno sa Blue Ribbon Committee dahil para sa kanya may mga hinaharang umanong impormasyon. Kakahiya sabihin dahil colleague namin. Pero sana, hayaan ang interpelasyon at ang investigasyon mapunta sa kung saan. Parang sa tubig yan eh. Pag pina-flood control mo, mas lalong huhupa. Kaya kinakailangan, huwag inaawat, huwag pinipigilan. Walang pigil. Dapat tuloy-tuloy. You go where the evidence leads you. Tiisa na lang kung sinong matumbok.
Ali, hiningan natin ng komento hinggil dito ang tanggapan ni Senator Ping Lacson, pero hanggang ngayon wala pa siyang inilalabas na anumang pahayag. Sa Biyernes, kinansila na yung nakatakdang plenary deliberations para sa pambansang o panukalang pambansang budget. Yan ay para bigyang daan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ali. Okay, dagdag impormasyon lang man dito sa sinasabi. Kasi all this time wala si Orly Gutesa na kanino siyang kusdiya? May handler ba siya? Siya ba ay nagtago? Meron bang nasabi ang senadora tungkol dito? Hindi niya daw alam, Ali, kung nasaan ngayon itong si Gutesa. Pero doon sa huling panayam kay dating Secretary Mike Defensor na siyang sinasabing nagtumulong at nagharap dito kay Gutesa sa Senado, ang sabi niya hawak daw ng Marines itong si Gutesa na pinabulaan na naman ng Philippine Marines. Bukod kay Gutesa, may binabanggit pa siya na ibang mga testigo pa, no? Na bukang gigibain yung mga naunang pahayag ni Gutesa at iba pa na talagang direktang isinasangkot. Sinangkot nga itong sina Martin Romualdez at Zaldico. Nabanggit ba kung sino pa yung mga ibang testigo na magre-recant? Yan daw ang aabangan, Ali, dapat daw yang bantayan ng publiko sa pagdinig sa Biyernes. Isa na lang, last question. Mayan, yung binabanggit niyang 17 congressman na lamang daw yung hahatakin. Ano naman ang ambag ng mga yon? Kung sakasakali. Ali, yung 17 kongresista, oo, sila na rin yung sabi ni Senator Ping Lacson kahapon, pinadalan sila ng sulat sa pamamagitan ng House leadership para sila ay maimbitahan. Hindi nga sila pwedeng basta ipatawag dahil sa umiiral na interparliamentary courtesy. Yung 17 yun yung mga pinangalanan ni Curly at Sara Diskaya sa kanilang naunang testimonya nung ang investigasyon pa ng Senado ay pinamumunuan ni Senator Rodante Marcoleta. Okay. Yan ang abangan natin sa darating na Biyernes kasi nga ang nakikita natin dito posible, maaari, daw raw. Kung yan ay magkakatotoo, malalaman natin sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee sa darating na Biyernes. Maraming salamat, Mayan Corvera. So ayun mga kababayan, ano pong pahayag nyo dito sa inilabas na statement ni Senador Amy Marcos, mga kababayan? At ito palang nakuha niyang impormasyon ay galing sa Malacanang sa loob. So nag-leak lang daw ito, mga kababayan, dahil maraming nag-aano sa kanya. Maraming daw tumatawag na galing sa loob doon mismo ng Malacanang. So anong opinion nyo dito? Mag-comment kayo, mag-like at mag-share. At sa mga bago dyan, pa-subscribe po ng ating channel. Maraming salamat po.